Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga kapatid. Nandito naman tayo sa ating programa, Kay Unsabay Kamatuoran. May isang katanungan mga kapatid na ating sasagutin ngayon. Ito po ay, ang sabi dito, bakit daw may fiesta ang mga Katoliko? Ug dinhi ning atong tulumanon, inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Ang sagot natin mga kapatid, ang fiesta ay isang pagdiriwang kung saan ating inaalala ang mga taong banal sa kanilang mga mabubuting gawa bilang mga alagad ng Diyos. Halimbawa, si Virgin Mary, ipinagdiriwang natin siya bilang isang Our Lady of Light. Ipinanganak ni Santa Ana si Mary noong September 8. At iba pang pagdiriwang ni Virgin Mary noong ginawang dogma ni Pope Pius IX, December 8, 1854. Si Mary ay isang Immaculada Concepcion. Mga kapatid, ang ibang mga santo, ang kanilang pagdiriwang o fiesta bilang pag-alala sa kanilang pagkamatay o canonization. Sa Biblia mga kapatid, may tatlong uri ng pagdiriwang o fiesta. Ito ay dapat nating bigyan ng halaga kung ano ang kaibahan nila. Una, fiesta sa mga pagano. Mababasa natin sa Bilang chapter 25 verse 2. Ito ang pag-alala kay Baal. Amos chapter 5 verse 21. Ito ay pagdiriwang sa larawan ni Sakot. Pangalawa, fiesta sa mga Hudeo. Mababasa natin sa Esther chapter 8 verse 15 hanggang 17. Mababasa rin sa Ecclesiastes chapter 10 verse 19, sa Solomon chapter 63 verse 5 at Hope chapter 42 verse 7 hanggang 11. Pangatlo, ito pong pangatlong uri ng pagdiriwang mga kapatid, ito po ay ang tinatawag na Christian Festival. Si Jesus ay nag-utos na kailangan magdiriwang o magfiesta. Mababasa natin sa Lucas chapter 14 verse 12 hanggang 13. Paghahanda sa pagdiriwang na inaanyayahan ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Mababasa rin sa Lucas chapter 15 verse 22 hanggang 24. Pagdiriwang sa pagbibigay parangal sa isang tao. Mateo chapter 22 verse 1 hanggang 5. Fiesta sa kasal. Mababasa natin sa Pahayag chapter 19 verse 9. Mapalad ang mga inanyahan sa kasalan ng kordero. Mga kapatid, ang Christian Festival ay isang pagbibigay parangal sa isang tao, lalong-lalo na sa mga santo o mga banal na tao. Mababasa natin sa Lumang Tipan ang mga banal na tao. Mababasa sa Sirach chapter 44 verse 1 hanggang 2, 10 hanggang 15. Ay sila Enoch, Noe, Abraham, Isaac, Jacob, Moises, David, Solomon, Elias, Eliseo, at iba pa. So mga kapatid, sa Bagong Tipan, atin silang alalahanin. Mabasa sa Hebreo chapter 13 verse 7. Sino sila? Mga apostoles, Jose, Maria, at iba pang mga taong banal na alagad ng Diyos. So mga kapatid, walang masama sa pagdiriwang o fiesta dahil ito talaga ay inutos ng ating Panginoon. 'Di ba? Ang sabi rito, mapalad ang mga inanyahan sa kasalan ng kordero. So mga kapatid, tayo mga Katoliko ay sumusunod sa utos
ng Panginoon sa pagdiriwang. So, mapalad tayo na inanyahan sa kasalan ng kordero. So mga kapatid, sana marami kayong natutunan sa maikling video na ito. Ito po ang inyong lingkod, Sister Elaine. God bless us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.